Ek. Binibining Chu. Binibining Chu. Nagpapasalamat po ako. Sa tulong niyo kanina. Isa lang po akong hamak naman lalakbay. Hindi ko alam kung paano ko kayo nagalit. Pakiusap naman po. Pagbigyan niyo na ako. Huwag niyo na akong pansinin. Malinaw ang sinabi ko kanina. Kailangan kita. Ngayong gabi. Tulungan mo ako sa trabaho. Nasaan siya? Hanapin niyo. Sa harap ko pa mismo. Nanggugulo kayo ha. Tauhan yan ng pamilya Chu. Hindi natin sila kaya. Airport sa kapitan. Tara. Halughugin. Anong tinitingin-tingin mo? Pinapanood ko kayo. Mas nakakagulat ang dulo. Kung gusto nyong malaman ang susunod na mangyayari, check nyo ang comments sa baba, nandoon ang full video. Binibining Chu. Pasensya na po. Hindi ko dapat kayo naabala. Maawa po kayo. Binibining Chu. Mukhang hindi mangyayari ang gusto mo ngayong gabi. Xiaozhou. Kuya Jinchuan. Kuya Jinchuan. Xiaozhou. Xiaozhou. Boss Lu. Ang tagal nating hindi nagkita. O dapat ba kitang tawagin? Kuya Jinchuan. Kanina mo pa ba? Ako nakilala. Huwag kang ang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Kursunada talaga kita. Gusto kita. Sinisisi mo pa rin ba ako? Noong pinauwi kita sa pamilya Chu. Tungkol doon. Kasalanan ko nga. Patawad. CJ. Humingi ka ng tawad. Mas Tapos nakakagulat ang akin ka dulo. na. Kung gusto nyong malaman ang susunod na mangyayari, check Mukhang nyo ang comments sa hindi baba, ito ang oras nandoon para ang full video. magkamustahan. Hahanapin na lang kita ulit.
Isang hakbang pa. Ang bala ko ay hindi kasing bait ko kausap. Hindi man ito oras ng kamustahan. Pero sisingilin pa rin kita sa utang mo. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagligtas sa iyo mula sa paghahalughog ni Kapitan Lee. Nang walang galos, kapag humakbang ka palabas, sisiguraduhin kong palilibutan ni Kapitan Lee ang tropa nyo. Kahit isa sa mga kasamahan mo, walang makakalabas ng buhay. Paano mo ako babayaran? Kuya, kakanta ka talaga. May magagawa pa ba ako? Hindi mo ba kilala kung anong klaseng tao si Don Juan? Siya ay sobrang. Hay naku. Kuya, ganito na lang. Tatakpan kita. Tumakas ka na. Umalis ka na sa lotseng. Hindi ako aalis. Kuya, nababaliw ka na ba? Kahapon lang, nakuha ko ang impormasyon mula kay Pilaosi. Kapag umalis ako ngayon, wala na akong pagkakataon. Bumalik sa lotseng. Ang hustisya para sa ating guro at mga kasamahan ay hindi ko na makukuha. Kahit para sa paghihiganti sa guro at mga kasama. Huwag mo namang isugal ang buhay mo. Kuya, ikaw na lang ang meron ako. Magtiwala ka. Kaya ko to. Don Juan, kinuha ko ang pinakamagaling na kusinero sa buong lotseng. Sana pagbigyan niyo ako. Sa aming tahanan. 10 imbitasyon na ang natanggap ko ngayong araw. Lahat sila gusto ang hawak kong ruta ng barko sa Nanyang. Yung handaan mo, Ginoong Chu. Mukhang wala akong oras para dyan. Don Juan, balita kong mahilig kayo sa opera. Nag-imbita ako mula sa kabisera ng mga sikat na performer. Ngayong gabi, siguradong matutuwa kayo. Alaynan, kung sa bagay, mukhang seryoso ka naman. CJ, pagbibigyan kita. Tara na. Don Juan, yung ruta sa Nanyang, ibigay niyo na sa akin. Ikaw talagang bata ka. Dalhin mo na ang kontrata. 老爷，您过目。 Teka lang. Narito ako para imbitahan si Mang Huang na dumalo sa piging Binibining Chu. Pasensya na. Nangako na ako sa batang Ginoong Chu. Kung may lakad na si Mang Huang, kailangan ko na lang pauwiin si Boss Lu. Boss Lu. Sinong Boss Lu? Siyempre walang iba kundi si Lu Yanchen. Si Boss Lu. Ang Ginoong napakalinis at elegante. Napapunta mo rito. Binibining Chu. Ang galing ng pamamaraan mo ah. Akong si Huang, ngayong gabi, ay sasama sa iyo. Mang Huang, ako ang una mong pinangakuan ah. Sayang naman. Hindi ko na aabalahin si Mang Huang. Aalis na ako. Binibining Chu. Mang Huang, paano naman ako? Pag-usapan natin ulit. Sa susunod na lang ah. Mang Huang. Binibining Chu. Chu Lingsao. Napakagwapo. Ang ganda ng tindig. Hindi nakakapagtaka na ikaw si Boss Lu. Masyado mo naman akong pinupuri, Mang Huang. Boss Lu. Ang pagpunta kong ito sa Lucheng ay sadyang
Para talaga sa iyo. Para lang makita. Ang tikas. Ni Boss Lu. Mang Huang. Alam mo naman. Kaibigan ako ni Binibining Chu. Kung hindi ko, magagawa ang bilin. Ni Binibining Chu. Mas nakakagulat ang dulo kung gusto nyong malaman ang Ngayong susunod gabi, na mangyayari check nyo hindi ang ko comments sa mapapasaya baba, ang Mang Huang. nandoon ang full Nang video. lubusan. Boss Lu. Paano naman kita? Hahayaang mahirapan. Halika. Kunin ang kontrata. Boss Lu. Kung mapagbibigyan mo ang gusto ko, ang kontratang ito ay mapapasa iyo na. Mang Huang. Magsaa ka muna. Kakantahan kita ng awitin. Ngayon, sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Boss Lu. Gusto mong paano ko bayaran? Tulungan mo akong makuha kay Mang Huang ang ruta ng tubig sa Nanyang. Kapag nakuha ko na ang ruta ng tubig sa Nanyang, ang utang natin sa isa't isa ay bayad na ba? Eugene Chuan. Ang utang mo sa akin ay hindi ganun kadaling mabayaran. Pumunta ka sa kwarto ko at kunin mo ang bagay na iyon. Kuya, yung bagay na yun, epektibo ba? Ang bagay na iyon ay may matinding epekto ng halusinasyon, kaya nitong ipadama sa tao sa panaginip. Ang labis na sarap. Hindi niya mahahalata. Kung hindi ka man naniniwala sa kanya, hindi ka ba naniniwala sa kakayahan ko? Mang Huang, magsaa ka muna. Kakantahan kita ng awitin. Siguradong masisiyahan ka. Boss Lu. Pasensya na ah. Nakaabala ako. Ang bagay na gusto mo, nakuha ko na para sa iyo. Ang bilis naman ah. May ibubuga ka pa rin pala. Ngayon ay, nabayaran ko na ang utang na loob ko sa iyo. Bayad na tayo sa isa't isa. Paalam. Hindi ako pumayag.
Bakit ang dami mong sugat? Sinong may gawa? Ang mga sugat na ito ay dahil lahat sa iyo. Kuya Jinchuan. Sa loob ng maraming taon, araw-araw kitang iniisip. Gustong-gusto kong itanong sa iyo, bakit mo ako ibinenta noon? Alam mo ba, na ang tatay kong si Chu Tianhuai ay baliw. Ang nanay ko ay kabit niya. At siya, ay hinarap ni Chu Tianhuai hanggang makarating sa langit. Bago siya makarating sa langit, sinabi niya sa akin, na kailangan kong makatakas sa pamilya Chu. Tiniis ko ang pagharap niya, sa loob ng kalahating taon, bago ako nakahanap ng pagkakataon, na makatakas. Masakit ba si Yaozu? Gamutin natin Yu Jinchuan. Sabi mo ituring kita, bilang kuya. Sabi mo proprotektahan mo ako lagi. Akala ko, hindi ko na kailangan pang mamuhay sa takot. Itinuring kitang tanging sandalan. Ikaw naman. Ibinalik mo ako sa pamilya Chu para makuha ang pabuya ng pamilya Chu. Iligtas niyo ako. Kuya Jinchuan. Alam mo ba, mula noong araw na, ibinalik mo ako. Ibinitin niya ako sa biga ng bubong, at hinarap ng 3 araw at 3 gabi. Bumaon ang lubid sa laman ko. Ito ang iniwan ng araw na iyon. Paanong nangyari ito? Noong panahon na iyon, ang tanga ko pa para maniwala. Nababalikan mo ako. Nababalik ka para iligtas ako. At ilayo ako. Naghintay ako ng 1 araw. 1 pang araw. Kinalaunan nakahanap ako ng pagkakataon na makatakas. Pero nahuli ulit ako. Binali niya ang binti ko. At ikinulong ng 5 araw. Sa 5 araw na iyon, napagtanto ko rin na mukhang hindi ako makakatakas. Kailangan ko lang maging malakas para hindi maharap. Para makuha ang pagkilala niya, nagsikap ako, nag-aral akong mabuti. Ito ay noong 10 taong gulang ako. May nagawa akong mali. Pinaso niya ako ng bakal. Ito naman ay noong pumalpak ako sa negosyo. Hiniwa niya ng patalim. Ito naman ay noong inagawan ako ng paninda. Humingi ako ng tawad sa kanya. Sinaksak niya ako ng patalim. Ngayon, sa tingin mo pa ba, nabayad na tayo sa isa't isa? Hindi ko alam na magkakaganito. Patawad. May silbi ba yan? Ako ang may kasalanan sa iyo. Anong gusto mong gawin ko? Para gumaan ang loob mo. Gumaan na ba ang loob mo ngayon? May nakasama na ba sa iyo? Wala. May nakasama na ba sa iyo?
Ngayong gabi, gusto kong samahan mo ako. Paglipas ng gabing ito, burado na ang nakaraang utang. Xiao Zhou. Hinaan mo boses mo. Bakit hindi pa lumalabas si Mang Huang? Hindi kaya. Naakit na siya nung malanding. Si Lu Yanchen na iyon. Paano na yan? Kapag nagpatuloy ito, ang ruta ng tubig sa Nanyang ay mapupunta sa kamay ng binibini. Hindi pwede. Kailangan nating pumasok at tingnan. Anong ginagawa nyo? Maghanap ng lugar. Ikulong ang mga tao. Gusto niyong sirain ang magandang gabi ng binibini. Hindi niyo kilala kinakalaban niyo. Patawad si Xiao Zhou. Alam ko, kagabi ang iyong unang beses. Pananagutan kita. Mananagot. Kagabi ang iyong unang pagkakataon. Isang gabi ng kasarapan lang naman. Boss Lu. Kagabi ay pansariling pagtulong ko lang naman. Isang gabi ng kasiyahan lang naman. Xiao Zhou. Seryoso ako. Ang pagkaseryoso mo ay hindi ko kailangan. Ang usapan ay isang gabi lang. Burado na ang nakaraang utang. Simula ngayon, bayad na tayo sa isa't isa. Kuya, sa wakas nakabalik ka na. Nag-alala ako sa iyo buong gabi. Ayos ka lang ba? Mabuti naman kung ayos ka lang. Anong nangyari? Ang matandang hayop na ito. Lalabanan ko siya. Hindi siya nag-iisa. Hindi lang siya nag-iisa. Ang mga halimaw na ito. Hay naku. Hindi iyon ang iniisip mo. Sino iyon? Wala. Lilipas din ang lahat. Ngayon ay may ipapagawa. Si kuya sa iyo. Ano iyon? Simula ngayon. Bantayan mong maigi si Xiao Liang. Xiao Liang. Ang hepe ng pulisya sa Locheng. Noong nakaraan napilitan si Piasis na umamin. Ang nag-utos na humawak noon ay si Xiao Liang. Kung gusto nating makaganti, kailangan gumawa tayo ng paraan para makalapit kay Xiao Liang. Kuya, huwag kang mag-alala. Babantayan ko siya. Nandito na ang panganay na binibini ng pamilya Chu. Ling Zhao, lumuhod ka. Mawalang galang na tito. Anong ginawa kong mali? Bakit ako luluhod? Patakaran ng pamilya Chu. Sino mang nasa ilalim ng pamilya Chu ay bawal mag-away ang magkakapatid. Kung hindi, parurusahan ayon sa batas ng pamilya. Masasabi mo bang, hindi ikaw ang gumawa nito? Mga tito at nakatatanda, tulungan niyo akong makamit ang hustisya. Kahit ikaw ang namamahala sa underground business ng pamilya Chu, lumabag ka pa rin sa patakaran. Kailangan mo pa ring parusahan. Lumuhod ka na. Pinapaluhod ako ni Tito, kaya luluhod ako. Pero, gusto kong itanong kay Kuya, bakit kita sasaktan? Hindi ba't galit ka sa akin? Mas Dahil nakakagulat ang inagaw ko dulo ang kung negosyo gusto ni niyong Chen malaman Sanli ang susunod at na ang ruta mangyayari. ng Check tubig niyo ang comments ni sa Mang baba. Huang. Nandoon ang full video. Batas ng pamilya Chu. Sa kalakaran ng negosyo, malinaw ang hasyan. Sino mang miyembro ng pamilya Chu ay bawal manabotahin ng palihim o mag-agawan. Kung hindi ay didisiplinahin ng mabigat at palalayasin sa pamilya Chu.
Kuya, inaamin mo bang inagaw mo ang negosyo ko? Si Chuxian, kahit pasaway minsan, alam naman niya ang patakaran ng pamilya. Sa tingin ko, may hindi pagkakaunawaan dito. Huwag mo na siyang patulan, para hindi mawala ang samahan niyong magkapatid. Kung ganoon, hindi ko na ito papansinin. Nag-abala ka pa, naimbitahan ang mga tito at nakatatanda, para akusahan akong hinarap kita. Nakita mo ba ng personal, na hinarap kita? Kailangan mo pa ba itong gawin ng personal? Pwede mo namang ipagawa sa iba, diba? Kung ganoon tatanungin kita, kuya. Sino sa mga tauhan ko ang humarap sa iyo? Ituro mo lang, at sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya. Ang bilis ng kilos nila, wala akong nakita. Basta hinarap na lang ako. So wala kang testigo, wala ring ebidensya, basta mo na lang ako inakusahan. Mga tito, ang ginawang ito ni Chuxian, ano ang tawag dito? Walang basihan at ebidensya. Ito ay paninirang puri. Sa batas ng pamilya Chu, anong parusa ang dapat ipataw? 30 latigo. Salamat sa paalala, tito. Ngayon, hindi ko na aabalahin ang mga tito. Ako na mismo ang magpaparusa. Unang latigo. Para sa pagiging sakim at walang utang na loob, at pagbaliwala sa batas ng pamilya. Pangalawang latigo. Para sa masamang hangarin, at kapangahasan. Chu Lingzhao. Ang lakas ng loob mong harapin ako. Hindi kita mapapatawad. Pangatlong latigo. Para sa pagtataksil sa kadugo, at pagharap sa kapatid. Patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin. Sabihin mo ng malinaw sa mga tito, kung ano pa, ang mga kabulastugang ginawa mo. Sasabihin ko na. Ako iyon. Pinangakuan ko si Chen Sanye ng 4% kita para putulin niya ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Ako rin ang gustong kumuha ng ruta ng tubig ni Mang Huang. Sa ganitong paraan, mapapahiya ka sa pamilya at iisipin ng mga tito na wala kang kwenta at ibibigay sa akin ang negosyo. Pagod na ang kamay ko ngayon. Ililista ko muna ang natitirang latigo. Saka ko na itutuloy. Kaya kuya, huwag mo na akong galitin. Maliwanag ba? Hindi na. Hindi na maulit. Kuya, umalis na tayo, kuya. Mga tito at nakatatanda, may gagawin pa ako. Hindi ko na kayo abalahin. Sandali. Lingzhao, kahit na ikaw ang namamahala sa underground business ng pamilya Chu, babae ka pa rin. May napili na akong mga binata para sa iyo. Maganda ang pamilya at itsura nila. Hindi ka na rin bumabata. Bakit hindi ka na mag-asawa? Nagmamadali ba si Tito na ipakasal ako para maibigay ang pwesto ko sa iba? Wala na ang papa mo. Bilang tito mo, kailangan kong isipin ang kapakanan mo. May karelasyon na ako. Hindi ba alam ni Tito? Lingzhao, walang kwenta ang isang aktor. At saka, nang agaw ka ng tao sa opera, humaharap ka ng kapwa. Sinasadya mo ba? Dahil nagmamadali si Tito, na ipakasal ako, edi gawin mo. Pero, hawak ko ang pamilya Chu, at ang underground business. Sa loob ng maraming taon, hindi ka ba natatakot na kapag nag-asawa ako, at sumama sa pamilya ng asawa ko? Ang sandatang ito, ay mapupunta sa iba, at gagamitin laban sa pamilya Chu, para agawin ang negosyo. Huwag kang mag-alala, Tito. May nobyo na ako. Wala akong balak magpakasal sa iba. Ako si Chu Lingzhao, ipinanganak na Chu. Hindi ko iiwan ang pamilya Chu. Binibini. Masama ba ang loob mo? Kinampihan na naman ba ni Tito si Kuya? At pinahirapan ka? Hindi. Tuwing masama ang loob mo, umu-order ka ng maraming pagkain. Kilala na kita. Kumain ka na lang.
Boss Lu. Si Boss Lu. Uy, tignan niyo dali. Balita ko si Boss Lu. At si Binibining Chu ay may namamagitan. Totoo ba ito? Naging karelasyon na. Ni Binibining Chu. Bakit pa siya kakanta? Bakit pa siya kakanta dito? Ang Boss Lu namin ay malinis at marangal. Tungkol sa binibini ng pamilya Chu, wala silang ugnayan. Kayo talaga, wag na kayong magpakalat ng chismis. Pasok kayo sa loob. Malinis at marangal. Walang ugnayan. Walang kupas ang kasikatan ni Boss Lu. Binibini. Ang galing mong pumili, Boss Lu. Boss Lu. Nagbigay na naman ng malaking pabuya si Binibining Jayang. Baliw na baliw ang babaeng ito kay Boss Lu. Lagi siyang pumupunta para sumuporta. At laging malaki ang ibinibigay. Iyang nararamdaman niya. Alam naman ng lahat. Binibining Jayang. Backstage ito. Bawal tumanggap ng bisita. Boss Lu. Nandito ako para ipagtapat ang nararamdaman ko. Boss Lu. Nitong mga nakaraang araw, pumupunta ako para suportahan ka. Dahil kapag nakikita kita, sobrang saya ng puso ko. Hindi ko alam, Boss Lu, kung matatanggap mo ang pag-ibig ko. Bukas ang isip ng papa ko. At nag-iisang anak lang ako ng pamilya Jayang. Basta tumango ka lang. Sa hinaharap, ikaw na ang mamamahala sa pamilya Jayang. Sisikapin kong maging mabuting asawa at ina sa ating mga anak. Salamat sa pagmamahal, Binibining Jayang. Pero ako ay walang balak mag-asawa. Boss Lu, kung natatakot kang maliitin ng pamilya Jayang, ito ang mga naipon ko. Pwede mo itong gamitin para pumunta sa bahay at mamanhikan. Hay naku! Binibining Jayang, talagang tapat ka magmahal. Sayang lang. Huli ka na. Binibining Chu, anong ibig mong sabihin? Akin na siya. Magkasintahan na ba kayo ni Boss Lu? At nangako sa isa't isa? Hindi naman. Kung hindi, paano nasabi ni Binibining Chu na sa iyo na si Boss Lu? Ang isang disenteng babae ay talagang inosente. Sinabi kong akin na siya. Ang ibig kong sabihin ay may malalim na ugnayan sa amin. Bilang mag-asawa, ang katawan niya ay akin na. Binibining Jayang, nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo. Pero ako ay walang balak umasa sa iyo. Huwag mo nang banggitin pa ito. Makakaalis ka na. Boss Lu, sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinabi niya, ang isang marangal na tao? Bakit hahayaang sirain niya ang puri mo? Totoo iyon. Hindi siya nagsisinungaling. Pinilit ka ba niya? Alam ng lahat na masama ang ugali ni Chu Lingzhao. Kung ayaw mo, kahit itaya ko pa ang buhay ko, ililigtas kita sa impyernong ito. Ginusto ko iyon. Ano? Sira na ba ang imahe niya sa iyo? May sasabihin pa ako sa iyo. Mas magaling siya bilang kasama kaysa sa entablado. Sayang. Hindi mo matitikman. Xiaozhou, bakit kailangan mo pang gawin iyon? Bakit? Napahiya ka ba? Xiaozhou,
Sabi mo quits na tayo. Sa utang natin. Bakit kailangan mo pang ipaalala ang nangyari noong gabing iyon? Paano kung sabihin kong binabawi ko na? Eugene Chuan. Tayong dalawa. Hinding-hindi magiging quits habang buhay. Pumarito kayo. Binibini. Sanduin si Boss Lu. Samahan ako sa mansyon ngayong gabi. Boss Lu. Tara na. Eugene Chuan. Kahit ang gamot, hindi ka mapakalma. Lolokohin mo pa ba ang sarili mo? Bakit mo ito ginagawa? Gusto ko lang makita na ikaw ang magpanggap na disente at mapahiya. Gusto mo lang akong ipahiya ngayon. Tama. Masaya ka ba? Masaya. Mabuti naman. Pinaalis na ba kita? Huwag mo akong piliting kamuhian ka. Sige, magalit ka. Magtuos tayo. Nakita mo na siyang naghirap. Di ba dapat masaya ka? Bakit ka malungkot? Kuya, sinundan ko si Xiao Liang. Kahit saan ako pumunta, puro pulis ang nakapaligid sa kanya. Hindi ako makalapit. Magpahinga ka na muna. Kung wala nang iba matutulog na ako. Oksuwen. May itatanong ako. Ano iyon? Kung galit sa iyo ang isang tao. Sobrang galit. Paano mo mababago? Mas nakakagulat ang ang isip dulo ng kung taong gusto nyong ito. malaman ang susunod na mangyayari, check nyo ang comments sa baba. Babae ba ang Nandoon ang taong full ito? video. Ang sabi ng mga ninuno. Sa mga kwento sa dula. Kung ang babae ay nagsabing gusto ka niya, hindi iyon magtatagal. Pero kung sinabi niyang galit siya sa iyo, ang matinding galit na iyon, kadalasan, ay dahil mahal na mahal ka niya. Bata ka pa. Wala kang alam. Matulog ka na. Wala nga akong alam. Pero alam ng mga ninuno. Maniwala ka sa akin, kuya. Matutulog na ako. Matinding galit. Iniimbitahan ka ng aming panganay na binibini ngayong gabi. Sabihin mo sa binibini niyo, hindi ako pupunta. At huwag ka nang babalik dito. Nagustuhan ka ng panganay na binibini. Swerte mo iyon. Bakit ka pa tumatanggi? Ngayong gabi pupunta ka. Gusto mo man, o hindi. Sabihin mo sa binibini niyo. Ayoko. Kuya. Iniisip mo na naman ba? Siksayawzaw. Noon. Kung hindi ako nagkasakit. At hindi ka nagpaiwan para alagaan ako. Baka nahanap mo na siya noon pa. Nahanap ko na siya. Ano? Nahanap mo na. Hindi na siya. Yung batang babae noon.
Ngayon, malamig na ang puso niya. Hindi na siya yung inosenteng bata na naaalala at gusto mo. Eugene Chuan. Kalimutan mo na siya. Sa hinaharap. Hindi ko na siya hahanapin. Boss Lu. Naging padalos-dalos ako noong nakaraan. Ngayon dala ko ang imbitasyon. Inaanyayahan kitang pumunta sa mansyon. Binibini, kung talagang gusto mo siya, magsasama ako ng ilang tauhan. O gagamit ng diskarte. Guguluhin ko ang Yangsu Troop. Mapipilitan siyang pumunta. Nakaganti ka nga. Pero kamumuhian ka naman niya. Chu Lingzhao. Palayain na natin ang isa't isa. Hindi na kailangan. Sa susunod, huwag mo na siyang imbitahan. Kuya Lu, dinalaw mo kami. May dala akong regalo para sa inyo. San niya? Pumunta ako sa lumang bahay kanina para hanapin ka. Bakit wala kayo doon? Kuya Lu, may nakilala kaming mabait na tao. Inilipat niya kami ng tirahan. Ngayon, hindi na kami nakatira sa lumang bahay. Mabait na tao. Kuya Lu, ipapakita ko sa iyo ang bago naming bahay. Napakalaki at lawak. Kuya Lu, dito na iyon. Ano sa tingin mo? Maganda ang bahay, di ba? Simula ngayon, hindi mo na kailangang ayusin ang bahay namin o mag-alala na tumutulo ang bubong kapag umuulan. Ito ba ang sinasabi mong mabait na tao na nagparenta sa inyo ng bahay? Sabi pa ni ate, kapag lumaki na ako, pag-aaralin niya kami, tuturuan kaming magbasa at magsulat. Sa hinaharap, hindi na namin kailangang maglinis ng sapatos o magbenta ng dyaryo sa kalye. Para sa iba, ang sinasabi mong mabait na tao ay isang ate. Nandyan na si ate. Huhulihin kita. Huwag kang tumakbo. Nasaan ka? Dito. Hindi mo ako mahuli. Huwag kang tumakbo. Nahuli ka na ni ate. Hindi valid. Ulit tayo, ate. Halikan mo muna si ate, bago tayo umulit. Sige ba? San Fen. Ang mabait na taong sinasabi mo. Siya ba iyon? Binibigyan kami ni Kuya Lu ng damit at pagkain. Hahanapan naman kami ni ate ng bahay. Tinuturuan kami ni Kuya Lu ng trabaho. Tinuturuan kami ni ate na magbasa. Mabait kayong lahat. Napakabubuti niyong tao. Tatawagin ko si ate. Ek. Tingnan mo. Nandito si Kuya. Nandito siya kanina. Walang hiya talaga si Chu Lingzhao. Ang bigat ng kamay. 7 araw na. Ni hindi ako makababa ng kama. Ang paghihiganting ito. Kailangan kong magawa. Kuya, nabalitaan ko na si Binibini ay mapaghiganti. Kapag nalaman niyang may ginagawa ka na namang kalokohan, may utang ka pang mahigit 40 latigo. Kaya nga sa pagkakataong ito, gagamit ako ng ibang tao para asikasuhin siya. Ibang tao. Sinong gagamitin mo? Yung bagong special commissioner. Di ba malapit nang dumating sa Lochen? Ang taong iyon ay anak ng Secretary General. Gagamitin natin ang kamay niya para ayusin si Chu Lingzhao. Si Xiao Zhao ay mabait pa rin gaya ng dati. Namalikmata lang ako sa kanya. San Wu.
Suyan. Kuya. Sakto. May sasabihin ako sa iyo. Nagpadala ba ng imbitasyon? Ang pamilya Chu ngayon. Di ba galit na galit ka? Kay Binibining Chu. Bakit mo hinahanap ang imbitasyon nila? May nagpadala ba o wala? Wala. 没有。Ano nga ulit yung sasabihin mo? Kuya, di ba wala tayong pagkakataon kamakailan? Naasikasuhin si Xiao Liang. Pero narinig ko, sa mga susunod na araw, may isang napaka-importanteng Special Commissioner na darating sa Luocheng. Pagdating ng panahon, lahat ng kilalang tao ay magsasagawa ng espesyal na welcome party para sa kanya. Sa ganitong handaan, siguradong dadalo si Xiao Liang. Nga, edi magpanggap tayong katulong, kusinero, o driver, at harapin natin siya. 不行， Kapag katulong, mas lalo nilang inspeksyonin. Mas madaling mahuli. Eh kuya, anong gagawin natin? Sayang naman ang pagkakataon. Kapag importanteng bisita, hindi nila magagawang inspeksyonin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para makakuha ng imbitasyon. Pero kuya, bago lang tayo sa Luocheng, wala tayong kakilala. Sinong tutulong sa atin na kumuha nun? Pupuntahan ko siya. Boss Lu, nagpa-party ako para sa iyo. Hindi ka pumunta. Ngayon, pumunta ka rito dala ang lumang imbitasyon. Nagulat ako. Nandito ako ngayon para humingi ng pabor. Sa Binibini. Pabor. Gusto ko ng imbitasyon. Sa welcome party ni Commissioner Wen. Bakit ko gagawin? Basta, tulungan mo ako Binibini. Akong si Eugene Chuan. Ay handang sumunod sa lahat ng ipag-uutos mo. Walang reklamo. Isa kang aktor. Ano bang mapapala ko sa iyo? Meron din naman. Ang iyong kagandahan, Boss Lu. Ay karapat-dapat naman sakin. Isa akong negosyante. Pinapahalagahan ko ang patas na kasunduan. Ang mga bagay na pilit kinukuha. Walang kwenta. Pagod na rin ako. Oras ng maghilamos at matulog. Pag-isipan mong mabuti, Boss Lu. Masama lang ang loob niya. Gusto niya lang akong paghigantihan. Noon, ako ang nagkasala sa'yo. Masakit pa ba rito? Mas nakakagulat ang Boss dulo Lu, kung gusto nyong malaman ang huwag susunod nating na mangyayari. pag-usapan ang Check nyo ang damdamin. comments sa baba. Nakakasira sa Nandoon ang usapan. full video. At isa pa. Tawagin mo akong Binibining Chu.
是 Binibining Chu. Ang kailangan mo. Linawin lang natin. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Kapag may nangyari, manonood lang ako. Hindi ako makikialam para tulungan ka. Alam ko. Sumusunod ako sa patakaran. 校长， Binibining Chu. 保重。 Ang pagdating ni Special Envoy Wen dito sa lungsod ng Lu ay isang malaking karangalan para sa amin. Pakisabi na rin po kay Secretary General Wen. Huwag na siyang mag-alala. Titiyakin naming ang Special Envoy ay mararamdamang parang nasa sarili niyang tahanan. Kayo pong lahat, narito ako para sa isang opisyal na gawain. Hindi niyo kailangang, dahil lang sa aking ama, bigyan ako ng espesyal na pagtrato. Kung gayon, ito siguro. Si Director Xiao, hindi ba? Nabalitaan kong ang lungsod ng Lu sa ilalim ng inyong pamamahala ay payapa ang pamumuhay ng mga tao. Walang kumukuha ng hindi sa kanila. Talagang kahanga-hanga. Special Commissioner. Sobra naman po yan. Naisip ko lang, Special Commissioner. Sa pagdating niyo dito sa Lucheng, ano po ang opisyal na pakay ninyo? Kung may kailangan po kayo ng tulong ko, sabihin niyo lang po. Itong sinasabi nilang pag-atas sa akin na mag-inspeksyon ay paraan lang ng tatay ko para masabi na may karanasan ako. Formalidad lang ang lahat. Tungkol naman sa mga nagawa ni Director Xiao, sisiguraduhin kong ipaparating ko sa mga nakatataas. Naku, wag po. Nalaman ko na. May sakit si Xiao Li ang nalaging nauuhaw. Siguradong aalis yan sa kalagitnaan ng kasiyahan. Sa oras na iyon, kikilos na tayo. Nabalitaan ko na dito sa Lucheng. May isang pambihirang babae. Iniisip ko kung ngayon, magkakaroon ako ng pagkakataong makilala siya. Ang tinutukoy niyo, Commissioner, ay si Miss Chu, hindi po ba? Kung ganoon, kailangan nating tanungin ang ating Young Master Chu. Sobra naman po ang papuri niyo, Commissioner. Kaya lang, itong kapatid kong babae ay magaspang ang ugali at walang pakundangan kung kumilos. Wala talaga siyang katangian ng isang dalaga. Baka mabigo lang po kayo sa kanya, Commissioner. Kuya, nandyan ka na naman. Sinisiraan mo na naman ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito pala ang panganay na anak na babae ng mga Chu. Tama ba ang nakikita ko? Napakaganda naman ng binibini. Chu Lingzhao. Magandang gabi, Commissioner Wen. Nabalitaan ko na ang Commissioner ay isang tanyag na socialite mula sa kabisera. Isang marangal na Ginoo. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng karangalan. Naimbitahan kayong sumayaw. Ang karangalan ay nasa akin. Binibining Chu. Talagang ang siya ang pinakatanyag na tao sa Lucheng. Ganoon na lang kadali niyang napaikot si Commissioner Wen. Itong katandaan ko, mukhang hindi na nababagay sa mga ganitong pagtitipon. Kung ganoon, Young Master Chu, mauuna na ako. Hindi mo aakalain. Si Binibining Chu at ang Commissioner ay bagay na bagay. Isang makisig na Ginoo at isang magandang dilag.
Bagay na bagay talaga.师兄， Umalis na siya, bilisan nyo, sundan nyo. Yang si Chu Ling Sao. Naglakas loob siyang ipahiya ako. Wawasakin ko siya ng tuluyan. Hay, kuya. Yang si Chu Ling Sao na yan. Naglakas loob siyang ipahiya ako. Wawasakin ko siya ng tuluyan. 去， Ibigay mo iyan sa kanya. Hintayin mong tumalab ang gamot na himala. At ang commissioner ay siguradong hindi makakapagpigil. Dahil sa pagiging mabangis niya, tiyak na may dadanak na tubig na pula. Kapag sinisi na tayo ng Secretary General, ang pamilya Chu ay walang magagawa, kundi isakripisyo siya. At pagdating ng panahong iyon, ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Chu ay mapapasa akin na. 师兄， Wala tayong kinalaman sa bagay na to. May mahalagang bagay na dapat unahin. Tara na, bilis. Halika na. Binibining Chu. Bago ako dumating, alam mo ba kung ano ang mga tsismis na narinig ko tungkol sa'yo? Sabi nila, si Binibining Chu daw, ay 8 talampakan ang taas, malapad ang balikat at malaki ang baywang. Ang boses ay parang kulog, at singlakas ng kalabaw. Yun pala ang tingin sa akin ng ibang tao. Ganoon pala ako katakot. Pero ngayong nakikita na kita, malinaw na hindi totoo ang mga tsismis. Bago lang ako rito. Pwede ko bang anyayahan? Si Binibining Chu na samahan ako, para tulungan akong mas makilala ang lungsod ng Lu. Espesyal na sugo. 大元， Gising. Senyorito Wen. Mga Ginoo, may nakakita ba sa inyo kay Ling Sao? Senyorito, 大少， pinapahanap po ninyo sa akin si espesyal na sugo Wen. Pero hinanap ko na siya sa lahat ng mga silid, at hindi ko talaga siya makita. Kahit anino ng espesyal na sugo ay wala po. Naku po, magulo pa naman ang panahon ngayon. Baka naman may nakapasok na kung sinong masamang loob. At may nangyari na sa kanya. Kayong lahat, bilisan nyo, tulungan nyo kaming maghanap. Dito. Ling Sao, espesyal na sugo. 特派员，大家， Kayo, pakihanap naman siya sa bandang doon. Espesyal na sugo. 大元，醒醒！ Senyorito Wen. 文少，文少，来呀！文少，文少，文少，文少。 在哪呢？ Nahanap niyo ba siya? Senyorito, itong kwarto na lang ang hindi pa natin nahahanap. 来，走走。真是这样式啊？知道是。哦，
看什么？啊？May kadate ako ang binibini. Dito sa kwarto. Tapos basta-basta na lang kayong papasok. Hindi ba't medyo kabastusan yan? Kailangan pa ba na ako mismo ang magpalabas sa inyo? Huwag kang malingat. Paanong nangyari to? Paanong nangyari to? Pero, kuya, kung hindi ka palalabas, putukan. Senyorito. Senyorito. Chu Lingsao. Naglakas loob kang barilin ako. Senyorito Chu. Paano ko ba sasabihin? Naging padalos-dalos ka rin kasi. Ako. Di ba ginagawa ko lang naman to para sa Special Commissioner? Senyorito Chu, hinahanap niyo ba ako? Mas nakakagulat ang dulo kung gusto nyong malaman Speed. ang susunod na Special mangyayari. Check Commissioner. nyo ang comments sa baba. Saan ka Nandoon nang ang galing? full video. Siguro dahil bago lang ako rito. Medyo naninibago pa. Galing lang ako sa banyo. Mga Ginoo, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Mabutit walang nangyari sa Special Commissioner. Kung ganoon, bakit hindi na lang tayong lahat bumalik sa bulwagan at doon ipagpatuloy ang usapan? CJ. Senyorito Chu. CJ. Ang bisa ng gamot na himala sa katawan mo ay hindi pa nawawala. Magpahinga ka munang mabuti. Salamat para sa araw na to. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? May inutusan si Young Master Chu. Nalagyan ng gamot na himala ang inumin nyo. Ang layunin niya ay, para habang lumalaban siya, ay mapatay ka niya, para mas madali niyang makuha ang kapangyarihan. Hindi ligtas dito. Hindi ako makagalaw. Nahanap niyo na ba sila? Boss, itong kwarto na lang ang hindi pa natin natitingnan. Andyan na si Young Master Chu. Mauna na kayo. Bilis, kaya ko ang sarili ko. Hindi pwede. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan na mag-isa dito. Umalis ka na, Special Commissioner. Mauna ka na. May paraan ako. Halika. Akong si Chu Lingzhao, hindi nagkakautang ng loob. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang. Hindi na kailangan. Kuya, tapos ka na ba? Kapag nagtagal pa tayo, makakatakas na yon. Ang epekto ng gamot na himala sa katawan ko ay halos nawala na. Pwede ka nang mauna. CJ. Hay nako, napakagandang pagkakataon. Nasayang lang. Pasensya na. Kasalanan ko.
Hindi mo iyon kasalanan, kuya. Bumalik na muna tayo. Doon sa Hardin. Kailangan na nating ituloy. Senorita, ito na ang pinapakuha mo. Bantayan mong mabuti ang Yangtze Troop para sa akin. A-report mo sa akin ang anumang mangyari. Senorita, may gusto ka na ba? Kay Boss Lu, kaya mo siya gustong protektahan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May utang na loob lang ako sa kanya. At gusto ko lang itong bayaran. Kahit kanino pa ako magkagusto. Hinding-hindi mangyayari yon kay Lu Yanchen. Huwag kang malingat. Xiao Zhou. 倾诉着我的衷肠，从今后就莫再彷徨。 Commissioner, tungkol sa nangyari kanina, kailangan ba nating i-report sa Secretary General? Huwag na, Commissioner. Pero ngayon po ang unang araw niyo sa Locheng. Tapos ganito agad ang nangyari. Kung hindi natin hihingin ang tulong ng Secretary General para bigyan sila ng pressure, baka sa susunod, nakasalalay rito ang reputasyon ni Senorita Chu. Ang usaping ito ay dito na nagtatapos. At kailangang manatiling tikom ang bibig ninyo. Kapag may kumalat na kahit katiting na impormasyon, kayo ang mananagot sa akin. Opo. Umalis na kayo. Chu Lingzhao. CJ. 谢谢各位啊，谢谢您。谢谢您。 Senorita, pinababantayan niyo po sa akin ang Yangtze Troop. May balita galing sa mga tauhan ko. Nitong mga nakaraang araw, si Senorito Bai ay araw-araw na nandoon para manood. Mukhang may gusto na siya kay Boss Lu. Yung taga-pamilya Bai na yon, ang walang silbing yon na puro bisyo. Ang lakas ng loob niya. CJ. 谢谢您，爷爷，是 Boss Lu. Heto ang pabuya para sa'yo. Heto. Maraming salamat po sa inyong biyaya, senyorito. Boss Lu, kung papayag ka lang. Sa bahay ko ka na kumanta mamayang gabi. Ako mismo, ang magdadagdag ng bayad sa'yo. Boss Lu, mukhang. Tinatanggihan mo pa yata ako, ah. Naku po. Senyorito, wag po kayong magalit. Kung gusto niyo po talagang mapakinggan siya. Tabi. Xuan, hindi pa ikaw ang dapat. Magsalita rito. Isa ka lang hamak na entertainer. Huwag kang mag-inarte sa harap ko. Ngayong gabi, mamili ka. Sasama ka sa akin ng maayos. Oh, wawasakin ko. Itong Yangtze Troop mo. Gino. Mukhang nandito ka yata para manggulo. Ano ngayon kung guluhin ko ang lugar mo? Ang tito ko. Ang hepe ng pulisya. Si Xiao Liang. Dito sa lungsod ng Lu. Sino nang maglalakas loob na kalabanin ako? Ako. 是楚大小姐，沈大小姐怎么了？真的？是楚大小姐，沈大小姐真的？ Ginoong Lu.
Ang patakaran ng teatro, lahat ng inihahagi sa entablado, ay itinuturing na regalo. Hindi ito maaaring tanggihan. Tama, di ba? Regalo yan. Kaya natural lang na hindi mo pwedeng tanggihan. Regalo para sa'yo. Mula ngayon, sa akin na si Ginoong Lu. Kung may gagalaw sa kanya, dumaan muna kayo sa akin. Kung may gagalaw sa kanya, dumaan muna kayo sa akin. Boss, siya ang panganay na binibini ng pamilyang Chu. Huwag na tayong lumaban kung dehado tayo. Hayaan na lang natin, boss. Boss. Anong panganay na binibining Chu? Anong pangalawang binibining Chu? Ngayong araw na to, kahit sino pa ang dumating dito, ako pa rin ang masusunod. Boss. Binibining Chu. Alang-alang na lang po kay Director Xiao. Pagbigyan niyo na po kami. Wala akong pakialam kahit pamangkin pa siya ni Xiao Liang. Kahit pa ngayon, si Xiao Liang mismo ang pumunta rito. Tingnan natin kung bibigyan ko siya ng respeto. Sino pa sa inyo ang gustong kumampi sa kanya? Subukan nyo. Dadalhin ka namin sa ospital. Humanda ka sa kin. Tandaan mo yan. Halika, gagamutin kita. Ngayong araw. Salamat sa iyo. Iniligtas mo Mas ako ng isang nakakagulat beses. ang dulo kung gusto Opo, niyong si malaman Chu ang Ling Hao susunod na ay hindi mangyayari. Check nagkakaroon niyo ng ang utang na comments sa loob. baba. Kaya Nandoon ang ibinabalik full ko sa iyo video. ang pabor. Galos lang to. Huwag kang masyadong mag-alala. Baka maimpeksyon pa yan. Ang mga sugat na natamo ko mula pagkabata, mas malala pa rito. Pero okay lang naman ako. Magpahinga ka muna. Ipagluluto kita ng makakain. Huwag kang gumalaw. Ako na. Ikaw, hirap ka na nga sa kamay mo. Kain na. Dati ako rin ang nagpapakain sa'yo ng ganito. Ang luto mo, pareho pa rin tulad ng dati. Mahirap lang kasi tayo dati. 1 o 2 beses ko lang yata iyon naluto. Mahigit 10 taon na iyon. Hindi ko akalain na naaalala mo pa ang lasa nito. Isa pang subo. Gabi na. Aalis na ko. Ngayong gabi, dito ka na muna. Umuulan. Hindi pwedeng mabasa ang sugat mo. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Sa sahig na lang ako.
就这样停了，听声远方，自己可以见证 Huwag kang matakot. Nandito na si Kuya Jinchuan. 清风。 Sa loob ng mga taon, hindi ko alam kung paano mo nalampasan ang mga gabing maulan at makulog. 沉沉，似幻似真，天真月夜的结局，也只是飘随风不停。心难平静，灿烂不过梦境。反手是云，覆手是风。 却难握住几分真情，漂浮不停，人似浮萍，真爱不过飘零，落花有情，流水无情，沧桑之后是真情。 Ipaghahanda kita ng almusal. Hintayin mo ko. Kuya Jinchuan, paborito ko talaga yung mga tipaklong na ginagawa mo para sa akin. Kung ganoon, si Kuya Jinchuan ay gagawa niyan para sa iyo araw-araw. Chu Lingsao, huwag kang maantig sa kanya at lalong huwag kang mahuhulog sa kanya. Binibining Chu. Binibining Chu. Nabalitaan ko na kahapon. Ay may nangyari rito. Ayos ka lang ba? Wala bang nangyari sa iyo? Salamat sa inyong pag-aalala, Special Envoy. Ayos lang po ako. Pero ang maabala pa kayo. Nasadyaing pumunta rito. Ay labis kong ikinahihiya. Sa katunayan, ang pagparito ko ay may sadya rin. Nais ko sanang kausapin si Binibining Chu. Kung hindi po ninyo mamasamain, Binibini, ang aking kapangahasan, ako po, si Wen, ay nais sanang hilingin ang inyong kamay. Special Envoy. Noong ako'y 20 anyos pa lang, pinamahalaan ko na ang Chu Chamber of Commerce. Sa pagharap ko sa mundo, matagal ko nang tinalikuran ang reputasyon ng isang mahinhing dalaga. Kung nais mong managot sa nangyari noong gabing iyon, hindi mo na kailangan. Hindi. Noong unang beses pa lang kitang makita, nabighani na ako sa iyong katangian. Kailan may hindi pa ako nakakita ng isang babaeng kakaiba at namumukod tangi na tulad mo, at hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganitong pagtibok ng puso. Lingsao. Maaaring kinatatakutan ng iba ang iyong reputasyon at pamamaraan. Pero ako, si Wen, ay taos pusong nagmamahal sa iyo, Lingsao. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging iyong sandalan. Kaya sana'y maniwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong alagaan ka. Protektahan ka. Kaya Wen Xiao, gusto mo akong pakasalan. Dalhin sa kabisera at mamuhay na parang isang ginang. Tama ba ako? Basta't pumayag ka. Hindi na kita hahayaang mamuhay pa. Sa paraang delikado. Ipinapangako ko. Hindi ako mag-aasawa ng iba o magkakaroon ng kerida. Sa buong buhay ko, ng buong puso. Ikaw lang ang nag-iisang mamahalin ko. CJ, pumapayag ako. Talaga.
香消在风起雨后，无人来嗅。 ang akala ko, may sapat pang oras para sa lahat. Pero, hindi ako sasama sa'yo pabalik ng kabisera. Gusto kong manatili sa Locheng para pamunuan ang Chu Chamber of Commerce. Ang pangarap ko ay maging pinuno ng Chu Chamber of Commerce. Wala akong pakialam kung delikado man ang buhay ko. At hindi rin ako natatakot sa ibang tao na kung ano-ano ang sabihin. Wen Xiao, matatanggap mo ba ang isang babaeng laging nasa labas at may masamang reputasyon bilang asawa? Ako, Wen Xiao, hinahangaan mo ang pagiging kakaiba ko. Pero umaasa ka na magbabago ako para sa'yo, na magiging isang ordinaryong babae na pambahay lang. Pero ang kailangan ko ay isang taong buong puso, natatanggap sa kung sino ako. Model, ang isang lalaking sumusuporta sa akin ng ganito. Wen Xiao, ang iyong katapatan para sa akin ay hindi sapat. Naiintindihan ko, ako lang pala ang umaasa, paumanhin sa aking kapangahasan. Ngunit sa puso ko, itinuturing ko pa rin si Binibini bilang isang matalik na kaibigan. Kung sa hinaharap ay kailanganin niyo ang aking tulong para sa anumang bagay, sana ay huwag kayong mag-atubili, Binibini. Nasabihin lang sa akin. Nakabalik ka na. Wala na rin naman akong gagawin. Aalis na ako. Kanina sa may Hardin, ikaw at ang commissioner. Yung mga sinabi nyo. Narinig ko ang lahat. Si Commissioner Wen, galing sa tanyag na pamilya. May mabuting pagkatao at kagalang-galang. Magiging mabuting asawa siya para sa'yo. Xiao Zhou. Sobra na ang hirap na dinanas mo noon. Kung sa hinaharap, may isang taong tunay na magmamahal sa'yo at poprotekta sa'yo. Si Kuya Jinchuan ay magiging masaya para sa'yo. Huwag kang mag-alala kung ano man ang mayroon sa ating dalawa. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Simula sa araw na ito, hindi na ako magpapakita sa'yo. Mukhang nagkamali siya ng pagkakaintindi. Pero, mas mabuti na rin siguro na nagkamali siya. Kung hindi mo na siya makikita, hindi ka na ulit mahuhulog sa kanya. Xiao Zhou. Tandaan mo, kailangan mong maging masaya. Kuya Jinchuan. Kuya Jinchuan. Kuya Jinchuan. Xiao Zhou. Kuya Jinchuan, ayos ka lang ba? Nawawala ako. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiao Zhou. Xiao Zhou. Sa susunod na mawala ka ulit, patunugin mo lang ang kampanilya. At si Kuya Jinchuan ay hahanapin ka. Huwag kang mag-alala. Si Kuya Jinchuan, hindi ka na niya hahayaang mawala ulit. Poprotektahan kita. Lagi ka bang mananatili sa tabi ko? Habang buhay kitang sasamahan. Senior, may masamang nangyari. Si Xiao Liang. Pumanaw na si Xiao Liang. Boss. Maayos na ba ang lahat? Opo, maayos na.
Itong si Xiao Liang. Mayroon na talaga siyang sakit sa sobrang pagkauhaw. Nilagyan ko ng lason ang pagkain niya. Kaya sa tingin ng iba, mukha lang siyang inatake sa puso. Huwag po kayong mag-alala. Sinisigurado kong walang sinumang makakahalata. Yik said, magaling. Pero, matagal na nating napapakinabangan si Xiao Liang. Bakit po ninyo biglang naisipang iligpit siya? Itong si Wen Shixi. Darating siya bilang isang special commissioner. Hindi malayong imbestigahan niya ang mga nangyari noon. Si Xiao Liang, isa na namang duwag, takot gulo. Paano kung ilaglag niya Mas tayo? nakakagulat ang dulo kung gusto nyong malaman ang susunod na Patayin mangyayari. na. Check nyo ang comments sa baba. Ang pumanaw Nandoon lang. ang full video. Ang pinakaligtas. Kuya, huwag ka nang uminom. Ang ebidensya, mahahanap din natin yan. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Naniniwala akong si Maestro, at ang mga kuya, ay hindi ka sisisihin. Hindi nga nila ako sisisihin. Pero ako, sinisisi ko ang sarili ko. Kuya, saan ka pupunta? Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Maglalakad-lakad lang ako. Huwag mo akong sundan. Senorita, ganito kalakas ang ulan. Pupuntahan mo pa rin ang special envoy. Nung isang araw lang, inutusan niya akong bantayan si Xiao Liang. Sabi niya, si Xiao Liang daw, ay konektado sa kaso ng pagpatay kay Special Envoy Lu. 6 na taon na ang nakalipas. At sa ganitong kritikal na sandali, pumanaw na siya. Hindi mo ba naiisip? Nakahina-hinala ang lahat ng ito. Maestro, Kuya, mga kapatid, kasalanan ko to. 6 na taon na, pero hindi ko pa kayo na ipaghihiganti. At ngayon, ang kaisa-isang ebidensyang nahanap ko ay nawala pa. Dahil sa akin, hindi ninyo makamit ang hustisya. At hindi matahimik ang inyong mga kaluluwa. Patawad. Patawad. Dahil kay Yanshen kaya kayo, pumanaw ng hindi makatarungan. Patawad. Anim na taon na ang nakalipas. Isang dayong grupo ng teatro ang dumating sa lungsod ng Lu para magtanghal. Pero sa gabi ng kanilang pribadong pagtatanghal, pinaslang daw nila si Special Commissioner Lu, ang nooy hepe ng pulisya. Si Hepe Xiao Liang ay nag-utos na patayin silang lahat. Kalaunan, base sa investigasyon, lumabas sa resulta na sila ay ginagamit ang pagiging grupo ng teatro bilang pagkakakilanlan sa kanilang paglalakbay para lihim na magbenta ng opyo. Nang matuklasan ito ni Special Commissioner Lu, dahil sa galit at kahihiyan, tapusin nila siya para manahimik. Hindi sila mga nagbebenta ng opyo. Hindi ganoon ang matandang pinuno, lalo na ang mga kapatid ko. Ang pinuno, ang mga kapatid ko. Xiao Zhou. Mabait at mapagkawang-gawa si Pinunong Kao. Kinupkop niya kaming mga ulilang walang materhan para hindi kami mapunta sa lansangan. Lalo na ang mga kapatid ko. Kahit na sila'y mga anak mahirap, pero ang perang kinikita nila ay galing sa malinis at marangal na paraan.
Pinagbintangan lang sila. Ulila. Hindi ba't kasama mo ang tiya mo? 6 na taon na ang nakalipas. Maswerte kaming nakatakas ni Xuyan. Sa loob ng 6 na taon na iyon, ang tanging hiling lang namin ay malaman ang katotohanan sa mga nangyari noon, para malinis ang kanilang pangalan, at para matahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Kaya, pumunta ka sa party nung gabing yon, para lapitan si Xiao Liang, at pilitin siyang sabihin ang katotohanan. Pero sayang, pumanaw siya. Nawala na ang nag-iisa kong pag-asa. Eugene Chuan, nagsisisi ka ba? Dahil sa pagligtas mo sa akin nung gabing yon, pinalampas mo ang pagkakataon. Ihahatid na kita. Basang-basa yung damit mo. Magkakasipon ka kapag hindi mo iyan hinubad. Tinanong mo ko, kung pinagsisihan ko ba yung pagligtas ko sa'yo noon. Kung nagsisi ba ko. Ngayon, sasabihin ko sa'yo. Hinding-hindi ako nagsisi. Dahil ba sa konsensya? Dahil pakiramdam mo may utang ka sa akin. Kaya gusto mong bumawi. Ganon ba? Sa lahat ng mga taon na to, palagi kong daladala ang pagkonsensya ko sa'yo. Gusto kong gawin ang lahat para lang makabawi sa'yo. Akala ko, nakapaghinayaan kita sa mga gusto mo, nakakabawi na ako sa'yo. Akala ko, nakapaghinayaan kitang ipahiya ako, nakakabawi na ako sa'yo. Pero nung gabing yon sa party, noong nakita kong nasa panganib ka, doon ko lang nalaman na ang pinipili ko pala, noon pa man ay hindi na nabigyan ng pagkakataong makabawi. Xiao Zhou, ang totoo ang nararamdaman ko para sa'yo ay pagmamahal ng isang lalaki para sa isang babae. Isang damdamin. Xiao Zhou, gusto kita. Hindi ko mapigilan ang sarili kong gustuhin ka. 沧桑之后是真情。Xiao Zhou, gusto kita. Hindi ko mapigilan. Gusto kita. Xiao Zhou. Kuya, gising ka na pala. Nasaan si Xiao Zhou? Ah, si Binibining Chu ba ang tinutukoy mo? Siya. Umalis na kagabi pa. Umalis na. Kuya, ibig mong sabihin, itong si Binibining Chu, ang matagal mo nang hinahanap-hanap na. Si Binibining Xiao Zhou. Aba, maganda yan, kuya. Ngayong nagkita na kayo ulit, huwag mo nang palampasin pa. Hayaan mo na. Mayroon na siyang mapapangasawa. Isa lang akong hamak na aktor. Mas mabuti nang huwag ko na siyang guluhin pa. Anong masama sa pagiging isang hamak na aktor? Yung mapapangasawa niya, sigurado ka bang magiging mabuti sa kanya? Sigurado ka bang mapoprotektahan niya siya habang buhay? Sabi ng ating maestro, ang dalawang nagkahiwalay na muling nagtagpo ay itinadhana na mula pa sa nakaraang buhay. Kuya, huwag ka nang magdalawang isip pa. Zhou, gusto kita. 不想
景象，春水一般的 Anong ginagawa mo? Tama ka. Bawat gabi nakasama kita. Ginusto ko iyon. Hindi mo ako pinilit. Iyon ay dahil lang sa bugso ng aking damdamin. 你的思想。 Senorita, magdamag ka ng nakatayo riyan. Kung talagang hindi mo kayang pakawalan si Boss Lu. Du Qingji, dapat alam mo na ang pinakamahalaga sa akin ay ang Chamber of Commerce. Walang bagay na hindi ko kayang isakripisyo. Ihanda ang sasakyan. Makikipagkita ako kay Special Commissioner Wen. Masusunod. Ling Zhao, ikaw pa mismo ang lumapit sa akin. Ikinagagalak ko. Noong nakaraang araw, nangako kang may gagawin ka para sa akin. Gusto kong ipasara mo ang lahat ng negosyo ni Chuxian. CJ,